So, ang akala ko kasi mga kababayan, pag sinabi, in my own na paniniwala, akala ko po kasi pag sinabing Mindanao, akala ko po kasi solid po na Duterte. Tandaan nyo ito kalokohan ng Pulse Asia to eh. Nakita niyo yung huling survey ng Pulse Asia? 50% daw po ng mga Pilipino ayaw ipa-impeach si Sara. Okay. Tapos karamihan doon, 97% daw na sa Mindanao. Ayaw ipa-impeach si Sara. Alam niyo, bullshit po talaga nun. Kasi doon po natin makikita na talagang nagmamind condition na po talaga yung Pulse Asia. At hindi lang ito yung first time na ginawa nila ito. So kaya niyong itaya yung sarili ninyong dignidad as a survey firm or isang research whatsoever, no? Para lang talaga protektahan ng mga Duterte. Kasi nakakapagduda na po talaga yung ginagawa po ng Pulse Asia na yan. So ngayon, ang nakakapagtaka ngayon, mga kababayan, yung mga abogado po sa Mindanao gustong ituloy ang impeachment trial ni Sara. Abogado mismo sa Mindanao. So akala ko ba 97% ng mga taga Mindanao ayaw pa-impeach si Sara? Maraming abogado sa Mindanao. At syempre, itong mga abogado po na to, may mga impluwensya din po yung mga yan. O, di ba? O, so ngayon, tinan nyo to sabi dito, no? Saan na ba yun? UPLM, no? United People's Lawyers in Mindanao. Yan, no? So, June 6, kahapon lang to, no? So, basahin ko lang, no? Sabi dito, move forward for tweet. Tandaan nyo, ano to, abogado to ng mga taga Mindanao, So, itong mga ako naniniwala naman ako, no? Itong mga abogado na taga Mindanao, may mga DDS naman po dyan. Pero syempre, sila po, gumamit sila ng utak nila, mas gusto po nila na manaig po talaga kung ano ba yung talagang nakasulat sa konstitusyon natin. Ay, 685 like. Oy, ano naman to, palike naman ng video natin, 1,000 tayo, ng 685 lang po yung like, no? Palike naman, libre naman po yung like. Sabi dito, a statement of the Union People's Lawyer in Mindanao, UPLM, on the delay the trial of impeached Vice President Sara Duterte. So, tandaan nyo, si Sara impeached na. Okay? The Constitution, the highest law of the land is unequivocal. Okay? It's imposed on the Senate solemn non-discretionary duty in non-legalist but simple words, it says. So sabi ng konstitusyon natin, sabi ng mga abogado ito ng taga Mindanao, in case the verified complaint or resolution of impeach is filed by at least 1/3 of all members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment. The trial by the Senate shall forthwith proceed. So Article 11, Section 3 and 4 yan. So doon pa lang mga kababayan, napansin na po talaga na may paglabag na po sa konstitusyon natin. Kasi nga yung forthwith, di ba? Matalino pa yung mga estudyante ng Lasal. So sabi pa dito, on 5 of February 2025, matalino pa yung mga, sorry di ko natapos. Matalino pa yung estudyante ng mga taga-Lasal sa mga senador. Okay? Di ko siya tinapos Puta, mga senador, hindi alam yung forthwith, no? Pero, okay. On February 5, 2025, the 19th Congress received the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. From that moment, the Senate had no choice but to act. O, tita nyo, di ba? And yet, invoking the midterm elections as a convenient excuse. It failed to convene as an impeachment court. Even when session resumed on June 2, the Senate continued to defy its constitutional mandate. O, ang tawag kasi dito mga kababayan na hindi po naintindihan ng mga DDS, constitutional mandate. O, di ba? O, so ang sabi ng ito, malamang alam niyo ito kasi updated naman po tayo No, sabi nga po ng mga abogado ng Mindanao, no? Nung pagpasa nga po ng verified impeachment complaint kay Sara sa Senado, dapat forthwith ito na didesisyonan and then ita-trial. O, di ba? Ganun dapat. Pero ang ginawa kasi ng mga senador, ginawa lang nilang dahilan yung midterm election para i-delay nga po yung impeachment. So, mali na naman yon. Kasi nga sa forthwith pa lang, palpak na. O, di ba? Pwede siguro pa-disbar si Escudero.
Naku, tingnan natin kung kaya. Kasi, syempre, si Escudero, abogado din po yun. Hindi rin basta-basta bibitawan yung pagiging abogado niya. Di ba? And ako nga pala, by the way, alam ko hindi pwede. O nga, sad to say, hindi pwede. Kasi nakita ko kanina si Shelo Magno, nag-content sila kanina. Si Shelo Magno, na para pinag-usapan nga nila na ipapadisbar daw po si Escudero. Ang alam ko po kasi mga kababayan, ang disbarment po kasi, kaso po yan. Kaya nga disbarment case. Ang problema po kasi kay Escudero, dito po sa ginagawa niya, meron pong immunity si Escudero. Kapag si Escudero nga po, hindi lang si Escudero, yung mga senador po, hindi sila pwedeng kasuhan kung sila po ay nagtatrabaho bilang senador. Meron silang immunity. Okay. So ngayon, kung sasabihin na papadisbar si Escudero, malabo. Hindi. Malabo talaga. Kasi po, yung paglabag nga po ni Chis Escudero sa batas, bilang isang abogado, nangyari po sa paggawa niya ng trabaho bilang senador. Gets ba? Gets? For example, ito naalala nyo, di ba? Di ba si Trillanes dati, si Sentry, nung ginipit ni Digong, di ba pinahuli ni Digong si Trillanes. So, anong ginawa ni Trillanes? Nagtago dun po sa loob ng Senado. So, hindi siya mahuli dun. Kasi nga po, mayroong immunity si Trillanes bilang senador sa loob ng Senado. Diba? So, ganun din po yun. No? Yung kay Bato. Kung si Bato de la Rosa din po, uhulihin po ng ICC, pwede siyang tumira sa Senado. Kung siyang lalabas. Hindi siya ulihin dun. So, ganun din po kay Chis Escudero. Yung ginawa po ni Chis, na paglabag nga po dito sa batas, kasi paglabag sa batas to bilang sa abogado nililito niya yung konstitusyon So, ano yun unethical bilang isang abogado yun. Pero ang point dito, meron pong immunity ang isang senador, no? Kapag ginagampanan nila yung trabaho nila bilang isang senador. O nagpe-perform. Di ba? So, parang malabo. Kaya nga kanina nung napanood ko nga kanina yung content ni Shelo Magno, yung kagad naisip ko hindi naman mapapaano yan Hindi naman mapapadisbar yan si Chis. Merong immunity yan Di ba? So sabi dito, impeachment is ito pa yung malupit. Impeachment is not mere political theater. It is a constitutional mechanism to exact accountability and uphold the principle that public office is a public trust. It is also a venue where the impeached official is afforded due process. Tama naman, di ba? An opportunity to defend against serious charges under the presumption of innocence and before the entire nation. O di ba? Abogado talaga, napaka-basic nito no? So, si Sara, mga kababayan, pag humarap po sa impeachment court, inosente pa rin po si Sara. Sir, paano ka makakontak regarding sa rally po? Ang kausapin nyo dyan si Enzo Recto. Pero pwede nyo akong i-message sa Facebook. Nakapin dyan yung Facebook account kong bago na naman. Di ba? Not a mere chatter pero ang daming clowns. Nga, no? Lalo na si Bato, no? Punta na si Bato, no? Kalbo na nga, nagpapatawa pa. So, tama to, no? Tama naman to. Si Sara po, meron po siyang karapatan para po humarap po sa impeachment court para po pagtanggol sa sarili niya. Ang tawag po dun due process. Palibasa po kasi pag DDS po talaga walang alam. Wala pong alam sa mga rule of law, wala pong alam sa mga due process. Ang gusto na kasi nila patayan. Mga bobo nga po talaga. Diba? Sa totoo lang, ang bobo po talaga ng mga DDS. Sabi pa dito, no? While politics may influence the process, it must never... tama ito. Kita nyo, Patibay ito sinabi ng mga abogado ng taga Mindanao. While politics may influence the process, totoo naman yun, di ba? It must never obstruct it. The people's right to know the truth must prevail over the self-preservation of the powerful. Kita nyo, di ba? Hindi porket na pwedeng impluwensya ng politika yung proseso ng impeachment, hindi pwedeng political rin mismo ang pipigil dito.
O tinagalog ko lang, di ba? So, kailangan malaman ng tao talaga kung anong katotohanan. Pero lang, di ba? So, the Constitution does not speak in the legal gobbledygook. Ano yung gobbledygook? Ano yun? It commands the Senate to act forthwith. No? The delay is unjustifiable. The maneuverings are unconstitutional. Kita niyo mga kababayan, no? So, malamang mga streetwise, no? Pag natuloy po yung rally po, sa pagpigil nga ng impeachment trial ni Sara, may mga taga Mindanao din pong sasali. Mga abogado pa. Di ba? Oh. So ngayon, meron kasi isang video dito no na gusto kong i-share sa inyo. Ito maganda yung sinabi dito eh. Ito. Sige, panoorin nyo to. Meron ho bang kapangyarihan ang Senado na magbasura ng impeachment complaint? Para maibasura ang impeachment complaint, dalawa ang katanungan na dapat sagutin. Tandaan natin, ang articles of impeachment ay inihain na noong February 5, 2025. Nag-attach na ang jurisdiction. So ang mga tanong, una, ang tatanong ng mga senador dapat, nangyari ba o ginampanan ba, nagawa ba ang mga paratang na sinasabing ginawa ni VP Sara? Nangyari ba? Nag-e-exist ba? Yan ang unang tanong. Ang pangalawang tanong, kung nangyari nga, humahantong ba ito sa impeachable offense na sinasabi ng konstitusyon? Kung ang sagot sa una ay hindi nangyari, basura na yan. Pero kung ang sagot sa una ay oo, nangyari, so ang susunod na tanong, impeachable offense ba ito? At kung ang sagot ay oo, convicted. So, titignan natin yung mga parameters na yon. Hindi ka agad-agad pwedeng ibasura ang inihain ng articles of impeachment. Dapat magkaroon ng paglilitis at paghahatol. Kasi sabi ng ating konstitusyon, ang tatangi-tanging ahensya ng gobyerno na maglilitis at maghahatol sa isang impeachment ay ang Senado. Dapat gampanan nila yung mga trabaho o tungkulin na iyan bago sila magbasura. Tandaan natin, Pinky, basta sinabi mong to try and decide. To try. Magsusuri ng ebidensya, titignan ng mga testimonya, titignan ng mga koneksyon ito. At pag-decide, paghatol. Kung may ebidensya, convict. Kung walang ebidensya, acquit. Yun po ang attorney, yun po yung talagang nakasaad sa 1987 Constitution na ilang beses na pong pinag-uusapan, Article 11, Section 4, Section 5, Section 6 ng 1987 Constitution. Ito po ang... O, di ba? Ang ganda ng explanation niya, di ba? O, para matigil po yung impeachment trial, kailangan merong desisyon. Convicted o hindi. So, paano yung madidesisyon na yan kung walang trial? So, yung ginagawa pong panggigipit ngayon nila Bato, nila Tolentino, tsaka ni Escudero, unconstitutional po talaga yun. So, malinaw naman. So, ngayon, ang pressure po talaga ngayon, sobrang ingay na ngayon. Wala pa yung June 9, wala pa yung June 10, wala pa yung June 11. Ang dami na po nagagalit na tao. Paano pa kaya kapag natuloy pa yung plano nila pigilan yung impeachment? Sasabog po talaga yung galit ng taong bayan dito. And by the way, mga babayan, bago po tayo magtapos, so ito yung gusto kong pakita sa inyo. Ito po schedule ito ng ML. Actually, napakita ko na to ng mamamayang liberal. Okay, ML to Sa June 9, titisin si Sara, ecumenical gathering date, June 9, time 10 a.m., sa harap po ng Senado. So, mga ML to. Malamang kasama Akbayan dito. Oo, Akbayan, ML, yung kay Dilima. Kung gusto niyo na mas maaga-aga, meron naman doon. Kasi yung 9 a.m. nito, kabunyog. Baka nandun ako sa 9 a.m. Pag kaya pa ng katawan ko, diretso po tayong 10 a.m. Oo. Tingnan natin, no? Okay. So, sa June 9 po ito. Sa harapan po ito ng Senado, Tapos, sa June 10 to 4 p.m., no? Titisin na si Sara, prayer vigil. Ito, hapon hanggang gabi. O, June 10, sa harap din po ng Senate of the Philippines. Pero sa umaga, mga kababayan, ang alam ko, magrarally din po dito yung ACT teachers, tsaka yung kabataan, kasama ata yung bayan, at tsaka Gabriela. Sa umaga. Ano pagkakaalam ko, pag mali ako, pwede namang yung correct. Pero alam ko, may magrarally din po sa umaga. Sa June 10. Okay? Tapos, sa June 11, ito na po yung pinaka-finale. Dito tayo magkakaalaman. June 11, Marcha ng Pananagutan. Call malakas ng ebidensya, litisin si Sara. June 11, 2025, Assembly time, 1 p.m.
sa GSIS gate. So, katabi lang nito. Katabi lang to. GSIS gate, sa ano rin to. Doon lang din yan sa banda sa Pasay. Tapos, papuntang Senate gate. Okay. So, hindi po nakakaalam kung saan po yung Senado. Doon po yan doon po yan sa katabi mismo ng Parisan ni Diwata. Doon yun, sa Parisan ni Diwata. So, kita tayo doon. Pupunta po ako doon. Pupunta talaga ako doon. Oo. So, yan. So, kayo mga kababayan, kayo po, ano masasabi nyo nga po dito? Di ba? Ano masasabi nyo po dito sa sa statement nga po ng mga lawyers sa Mindanao na dapat talagang ipa-impeach si Sara? Kayo ba, pabor ba kayo dito? At kayo ba, pupunta ba kayo ng rally? Dapat lang, Kasi, ito po yung natin to eh. Ang tawag naman natin dito, constitutional rights. Di ba? Karapatan po natin mag-rally. Constitutional rights. Alam niyo mga babae, pwede natin ikumpara po ito. Dito po sa ginagawa po nilang pagharang sa impeachment trial ni Sara. Parang ganito eh. Tayo, alam natin na inagrabyado tayo. Ang gagawin natin, magrarally tayo. Tama, di ba? Kasi constitutional rights natin yon, magrarally tayo. Walang pwede pumigil doon. Pag gusto natin mag-rally, pag gusto natin magsalita, gagawin natin yan. Walang pwedeng pumigil doon. Ngayon, ang ginagawa po nilang pagpigil po sa impeachment trial ni Sara, ano rin yun? Constitutional rights din po natin yun. Di ba? Ba't yung pinipigilan? Ba't yung pinipigilan yung impeachment ni Sara? Meron din kami constitutional rights at meron din kayo constitutional mandate para gawin yung trabaho nyo na litisin si Sara. So, ganun din po yung pwede nating ikumpara yung mga bagay po na yan. At I think you get the point, no? Okay. So, yan na. So, pa-comment na po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi makalabisan, pa-share na po ng video po na to. Yan na. So, thank you mga kababayan, no? So, salamat po sa inyo lahat. Kita na ulit tayo. Diyan tinan natin mamaya. Mamaya siguro.